Isa po mapagpalang panonood sa inyong lahat, mga ginikiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Lubos po ang aking kagalakan na patuloy po kayong makasama sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po ninyong sinusubaybayan ang pag-aaral sa aklat ng Exodus. And I hope and pray na marami po kayong napulot na leksyon at patuloy na lumalago sa pananampalataya, patuloy na lumalago sa inyo pong pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Nung nakaraan ay pinag-usapan po natin yung topic na apostasy and intercession. Doon po pinag-usapan po natin ng 3 points. Pinag-usapan natin ng apostasy, appeal, and answer. Tinignan po natin kung paanong ang bayan ng Diyos at maging tayo rin naman ay naroon yung posibilidad o hindi lamang posibilidad talagang nangyayari na tayo ay patuloy at ulit-ulit na nagkakasala at tayo mismo ang gumagawa ng paraan to corrupt ourselves. And that's why Moses made an appeal to God.
At pagkatapos, ang sagot ng ating Panginoong Diyos is that He will be merciful and He will help us. And I hope and pray na patuloy po na hihingin natin ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos para tayong makasunod. Dahil sa ating mga sarili, hindi natin kaya. Patuloy tayong babagsak, patuloy tayong magkakamali. But by God's grace, nothing is impossible. Amen? At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin ngayon, ang topic po natin ay napakaganda. Ang title po nito ay Please Show Me Your Glory. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor Jan Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries. At maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na ang ating pong pag-aaral na ito ay nagpapatuloy. Patuloy na ating pong naipapahayag ang mabuting balita mula po sa kanyang mga salita. I hope you're enjoying yung series po na ito ng Exodus. Makikita po natin, even though the book is very old, ito pa rin ay meron pa rin tayong mapupulot o kapupulutan pa rin natin ito ng mga leksyon. Meron pa rin tayong mga makukuhang, mga magagandang, mga prinsipyo kung paanong tayo ay dapat mamuhay. Sapagkat ang Exodus po, it's the journey nila towards the promised land. And we, in ourselves, we are in a journey. Tayo'y patuloy na naglalakbay para nang sa ganon, dumating ang panahon na tayong lahat ay makasama na doon sa yung maranasan ng fullness of salvation ng ating Panginoong Diyos. Pero gusto ko lamang po laging i-emphasize ng mga nakaraan nating pag-aaral, the business of God is to bring us closer to Him. It's not just about a change of geographical location. It's not just about a change of our situation. It's not just about a change of our experience. It's about growing in Him. It's about being with Him. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga pag-aaral namin ginagawa. At mga kaibigan, mga kapatid, sa lagi na po naming mga kasama, paki-share nyo po itong link na ito o ito pong ating pag-aaral na to sa mga nanonood sa social media upang nang sa ganun ay maging kapakinabangan. Hindi lamang po sa inyo, kundi maging sa mga kaibigan ninyo at mga mahal nyo sa buhay. By simply sharing the video, hindi po ninyo alam how that simple sharing can impact the lives of those people around you. Ang dami ko pong mga testimonies, mga karanasan, na mga buhay na na-bless, nakinabang po sila'y binago ng ating Panginoong Diyos just because a friend shares something online. I hope that you can be that friend online para po sa mga tao na nandyan, na naghahanap ng pag-asa ng kasagutan at hopefully ang pag-aaral na ito ay maging pagpapala po, hindi lamang sa inyo, kundi sa mga tao na makakapakinig nito sa pamamagitan ng pag-share nyo po sa kanila. At muli po gusto kong kunin ang pagkakataong ito to say thank you very much to all of you, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin at pagsuporta upang sa ganun ang gawain natin ay magpatuloy. It's only through His grace and through His love and mercy na tayo po'y tuloy-tuloy na nagagawa ang mga ganitong uri ng pag-aaral. Maraming salamat po at nawa po'y patuloy pa po kayong pagpalain at maraming salamat po sa pag-share ng inyong blessings at pag-pray at sa pangangamusta po ninyo at talaga pong marami pa po tayong gustong gawin na mga pangangaral at ganoon din po paglilingkod online and hopefully we can do it by God's grace. Maraming salamat po. Okay, simulan po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At ngayon po'y narito na naman kami upang mag-aral. Lord, we are excited. We want to hear from you.
tulungan niyo po kaming marinig ang inyong tinig at patnubayan niyo po kami, mahal na Diyos. Maraming salamat dahil alam po namin kasama namin kayo ngayon at hindi niyo kami kailanman pababayaan. Purihin ang inyong pangalan. Maraming salamat sa banal na Espiritu na magpapaunawa sa amin ng aming mga pag-aaralan ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy po ko ninyong sinusubaybayan ng pag-aaral ng Aklat ng Exodus. At ang topic po natin ngayon, please show me your glory. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon at sasabihan kayo ng kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo, at sasabihin niya itong mga katagang itong, please show me your glory. The question is, what will you show them? Normally, dito po sa ating mundong ginagalawan, dito po kung saan tayo nabubuhay, pag sinabing, please show me your glory, madalas ay we will show our achievements. We will show what we have attained in life. We will show yung mga collections natin. We will show what kind of house maybe we have built. We will show yung mga bagay na ating na-acquire, narating, habang tayo ay nasa lupang ito. When we are asked to show our glory, I think many would have that idea, would have that mindset to show what they have, to show what they have acquired, to show what they have achieved in life, to show all the rewards. Pero ibahin natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang ating Panginoong Diyos, when He was asked by Moses to show His glory, iba pong pinakita niya. Ang sabi po ng ating key text sa Exodus 34:6-7, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and fourth generation. Mas pag-uusapan pa po natin ito sa mga susunod nating mga points dito po sa pag-aaral natin. But this is an amazing time o amazing God that we have. Kasi bakit po? When He was asked to show His glory, He could have shown him, look at what I've created. Look at the universe. Look at the animals. Look at how your body is created. No, pwedeng ganun ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pero ang pinakita niya ay walang iba, kundi ang kanyang kabutihan, kaawaan. At ito, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, should also call us. Para nang sa ganun ay mag-reflect. Ano ba talaga yung pinakamahalaga dito sa buhay na ito? Baka masyado tayong busy acquiring things. Again, mga kapatid, di ko po sinasabing masamang magkaroon ng mga bagay. Don't get me wrong. Okay magkaroon ng mga ganyan. Pero baka minsan, sa pag-acquire natin ng mga bagay na yan, nawala tayo ng focus, nawala tayo sa ating Panginoong Diyos. And that's why, dito po sa pag-aaral natin ito, I want to share with you 3 points na nawa po maging madaling paraan para maunawaan, madaling paraan para ma-share ninyo sa mga kaibigan ninyo at sa mga mahal nyo sa buhay, at maging madaling paraan para maalala po natin itong pag-aaral ng Exodus chapter 33 and 34. At hopefully, ay ito po ay maging blessing sa inyong lahat. And kung meron po kayong ibang napulot, pakishare nyo po doon sa mga nanonood sa social media, sa comment box, para po nang sa ganun ay mabasa ng iba. At maging magandang paraan din para po yung mga nakikinig at sumusubaybay nito ng live, ng replay, or kung ano man, ay sila po ay makikinabang at mabibless sa mga reflections po ninyo. At kung na-miss nyo nga po pala yung mga nakaraang videos, nasa YouTube po namin yan. It's easy to search. Search nyo lang po at yan po ay makikita nyo po para masubaybayan ninyo yung development ng ating mga pag-aaral. And so let me begin with my first letter, C. The first letter C, as I look at Exodus chapter 33 to 34, ang number 1 ko pong nakita dito is the importance of communication. Well, alagay ko po,
even in marriage, even in counseling, we emphasize so much on communication. Kasi maraming mga pag-aaway, maraming mga kaguluhan nang gagaling sa hindi pagkakaroon ng communication or miscommunication. Or minsan naman ang nangyayari ay hindi nabibigyan masyado ng panahon ang pakikipag-usap, and that's why hindi natin nakikilala, and that's why it's advisable to have at least 1 hour a day na makipag-communicate po tayo sa ating mga partners, sa ating mga asawa. And sa pamagitan po noon, you get to know the person. You get to know, kung ano yung kanyang sinasabi, kung ano yung kanyang nararamdaman. So, communication is very important. Pero pagdating po dito sa ating pag-aaral, it's not about just communicating with your partner. It's not just about communicating with your friends. It's not just about communicating with your employees or your employers. Dito po ay makikita po natin yung kahalagahan ng maintaining a quality and consistent communication with God. Mababasa po natin sa Exodus chapter 33, 7-9. Ang sabi po ay ganito, Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp, far off from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Lord would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Whenever Moses went out to the tent, all the people would rise up, and each would stand at his tent door and watch Moses until he had gone into the tent. When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent, and the Lord would speak with Moses. Makikita po natin dito sa text na ito kung paanong si Moses ay talagang nagsiset aside ng oras, ng panahon, ng lugar na ang tawag po doon ay tent of meeting. Iba pa po ito doon sa sanctuary, no? Iba pa po doon sa later on yung tabernacle na tinatawag. Ito ay isang lugar na sinet aside ni Moses na kanyang itinayo, and in there the Lord would talk to him. Many times sa banal na kasulatan, makikita po natin Moses going to the mountains, talking to God. But this is a good opportunity for us to learn from this experience that Moses set aside a place where he can talk and speak with God. Ito po'y magandang refleksyon para sa bawat isa sa atin. How are we giving ourselves that opportunity, that space, that time, para tayo ay makipag-usap rin sa ating Panginoong Diyos? Hindi po ba sa ating mga, halimbawa sa mga nakikinig na mga kabataan, pag kayo ay manliligaw, kayo ay may nagugustuhan, di ba? You're setting aside a time na makipag-usap sa mga mag-asawa. Kami po mag-asawa, every night we will spend time talking with each other. Or ang nangyayari po ngayon, every time we go around and jog or walk, we talk, we spend time talking to each other. At nakita po namin yung kahalagahan nito. It helps us understand ano yung damdamin ng isa't isa, ano yung nasa isip ng isa't isa. At dito po, si Moses, he's spending time, he's setting aside a time and a place to talk to God. And alam nyo mga kapatid, ang ganda, no? We can only assume na he's putting it outside, far off from the camp, so that, with the busyness of life, he will still hear, in the silence of it all, he will hear the still small voice of God. Amen? Di ba, madalas pag tayo'y nasa busy mga lugar, o kaya naman tayo nasa syudad, di ba, sobrang abala natin, sobrang tayo ay maraming mga ginagawa. Pero Moses would spend time with God. Marahil meron pong mga sumusubaybay ngayon na talagang sinasabi ninyo, naku, busy ako, pastor. Marahil yung ilan sa inyo nagsasabi, halos wala nang panahon, pastor. Imagine nyo na lang po si Moses. Ang dami niyang nililid ng mga tao. Ang dami niyang reklamong naririnig. Ang dami niyang mga complaints, di ba, na tinatanggap. Ang dami niyang mga requests na tinatanggap. Ang daming mga problema kanyang kinaharap dahil sa mga tao na may mga hinaharap na mga pagsubok sa buhay.
And yet, Moses will spend time speaking with God. I hope and pray that our busyness will never hinder us to spend time with God. I hope na yung ating pagiging abala ay hindi nakakahadlang para tayo mag-aral ng salita ng Diyos, para tayo manalangin. I hope na ito ay mas lalong maglapit sa ating Panginoong Diyos, because the more busy we are, the more heavy the challenges are, the more we need to spend time talking with God. At ang sabi sa Exodus 33:11, ang ganda ng description dito. Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. Di ba pag kaibigan mo, lahat under the sun pwede niyong pag-usapan. Pag magkaibigan, lahat, maging problema mo, sama mo ng loob, mga galit mo, kasiyahan mo, yung mga nagpapakilig sa'yo, yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng kalungkutan, nagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Pagkaibigan mo, ganyan. So, ganun ang description sa banal na kasulatan, that Moses or God will speak to Moses as a friend. Si Moses, nasasabi niya lahat, na pag-uusapan nila. That's why a friend is a person we can consult and openly discuss most everything with, and trust that he or she will never reveal it to others. A friend is one of the nicest things to have and one of the nicest persons to be. Di ba? Yung tunay na kaibigan will not reveal the conversation to others. It will remain confidential. I hope and pray that we are all growing in this kind of relationship with God. Na we can talk to Him as a friend. Na hindi na lamang ang ating Panginoong Diyos ay para bang ATM na pagkailangan natin at may mga prayer request tayo saka tayo mananalangin, and we expect Him to immediately provide the answer. To immediately give us ang kasagutan sa ating mga katanungan o maibigay niya yung ating mga gusto. I hope that it's not like that. I hope that we are growing in our faith, we are growing in our relationship with God, at we can talk about everything under the sun. We can talk about our exams, we can talk about our work, we can talk about our friends, we can talk about our husband and, yung husband mo, kung yung sa wife mo, maaari mong pag-usapan yung mga, lahat ng mga bagay. At hindi lamang yung panahon na may problema, maging yung mga panahon na masaya. Na you can say, Lord, di ba pag may kaibigan kayo na, let's say, best friend ninyo, how long can you talk? Gaano kahaba? Maybe may magsasabi sa akin dito, naku pastor, walang oras, talagang walang tigil yan. Usap lang ng usap, kwentuhan lang ng kwentuhan. I hope na tayo pong lahat will have that same experience with God, that He is our friend, that we can just talk to Him about everything. At hindi tayo Ito, mga kapatid, di ba pag best friend mo, kaibigan mo, hindi ka nagsasawang kausap? Di ba? Pero, bakit pag minsan tayo, no? Konting panalangin, konting usap sa Diyos, parang tamad na tamad, antok na antok, parang walang gana. Pero yung antok na antok ka na, nalaman mo na yung best friend mo tatawag, o kaya naman darating, di ba? You want to spend time with that person. And this is an invitation for us. No wonder sa Peter, sinabi niya to, 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. This is an invitation for us to grow in grace and to grow in our knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And that can only happen if we spend time communicating with God. So again, tatanungin ko po ang bawat isa sa atin, kamusta po ang pag-aaral at pagbabasa natin ng salita ng Diyos? Kamusta po ang ating mga panalangin? Lately, I've been going through the book of Proverbs. At alam niyo mga kapatid, ang dami ko ng mga favorite text doon. Pero ngayong binabasa ko siya ulit, sabi ko, ang gaganda pa nung iba pang mga passages. Di ba minsan kasi na-emphasize natin yung mga Proverbs 3:5-6, di ba? Trust. Di ba? Yung mga yan, yung about trusting in the Lord, na-emphasize natin yung mga a merry heart, do it good like a medicine. Pero sobrang dami pang mga magagandang text. And lately, I've been very active sharing that, sa akin pong personal na Facebook page.
I'm sharing short clips. Nasi-share din naman yan dito po sa ating, sa ating Facebook account o sa Facebook page ng ating ministry ito. So, I'm sharing yung mga nababasa. Napakaganda. Napakaganda. So, my question is, how is our time with God? How is our Bible reading? Siguro, isa pang tanong, how's our prayer time? Because we are called to grow in knowledge, to grow in Christ, to grow in our understanding of who God is. At ang paraan para mangyari ito ay patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at sa bawat araw na tayo'y naglalakbay sa mundong ito, ay ating itinutuon ang ating mga puso't isipan sa Kanya, and we allow Him to talk to us in every situation, in every circumstances. Dapat ang nasa isip natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. So number 1, mga kapatid ko, as I try to read Exodus chapter 33 to 34, I'm reminded of the importance of communication. Mahalaga. Especially, kung mahalaga ang communication sa ating mga partner, sa mga kaibigan natin, lalo nang mas mahalaga sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. If there's a research, that you cannot grow a relationship, yung human relationship, without proper communication, without giving time, without understanding each other through communication, how much more can we understand and how much more can we grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. I hope we spend time communicating with Him. Amen? Sana po mga kapatid ko, mga kaibigan ko, hindi kayo nagsasawang mag-aral ng salita ng Diyos. Sana po hindi kayo nagsasawa na every time na may mga ganitong pag-aaral online, hindi kayo nagsasawang makapakinig. Sana po, kayo po mismo personally, hindi lang yung pakikinig sa ganitong pag-aaral, kundi yung pagbabasa mismo ng salita ng Diyos, sana po hindi kayo napapagod, hindi kayo nagsasawa, kundi gustong-gusto ninyo. Kasi bakit? In reading the scripture, nakikilala natin ang ating Panginoong Diyos. Ang lagi ko po sinasabi, it's not just about knowing the facts. It's not just about knowing the details of the story. It's about knowing who God is sa ating mga binabasa. So number 1, we look at communication. Number 2, titingnan po natin, nakita ko po dito, sa Exodus chapter 33 to 34, ine-emphasize din po yung second letter C, which is character. Okay? Bakit character? Kasi ang sabi sa Exodus 33 to 13, show me your way that I may know you. Grabe si Moses. Mga kapatid, mga kaibigan, si Moses has been talking with God many times. He has been conversing with God. He has been opening up to God. He has been talking to God. But him telling these words in Exodus chapter 33:13, show me your way that I may know you. Kumbaga parang titignan natin, i-evaluate natin, kitang-kita mo na ang way ng Diyos mula pa lang dun sa Exodus. Dun pa lang sa Egypt. Kitang-kita mo na ang way ng Diyos mula nung tinawag ka pa lang niya sa burning bush. Kitang-kita mo na ang way niya mula nung nag-provide siya ng pagkain sa bayan ng Israel. Kitang-kita mo na yung way niya doon sa yung walang tubig pero nagkakaroon ng tubig. Kitang-kita mo na yung way niya sa pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. And yet Moses was asking God, show me now your way that I may know you. What is the meaning of this? And the lesson tells us that Moses was drawn into a deeper, intimate relationship with the Lord and how he grew spiritually. He was so much into his relationship with God that he realized after so many years of spending time with God, talking with God, experiencing miracles after miracles, he realized that his knowledge of God is not enough.
Na-realize ni Moses na hindi pa sapat. And that's why yung text na binasa natin kanina sa 2 Peter, grow in the knowledge. Na-realize ni Moses, hindi ko pa kilala ang Diyos. At kung kilala man marahil ni Moses, napakalimitado pa. He was able to realize how limited he is, how great God is. Kaya nga sabi niya, show me your way now that I may know you. At alam niyo mga kapatid, hindi ito yung first time. Sabi ko nga po, hindi ito yung first time na nakipag-usap itong si Prophet Moses, o itong si Moses sa ating Panginoong Diyos sa Exodus 19 verse 3. Yan yung si Moses ay nag-climb ng mountain, went up to God. He went to the top of the mountains at pagkatapos yung thick cloud ay in-approach niya, thick darkness in Exodus 20:21 at doon nakipag-usap siya sa ating Panginoong Diyos. Sa Exodus 24:18, si Moses again entered the cloud and he stayed with the Lord 40 days and 40 nights. At dito ibinigay ng ating Panginoong Diyos yung Decalogue at pati yung instruction how to furnish the tabernacles. Tapos, he spent another 40 days and nights. No, sa Exodus chapter 32, 30 to 33, kumbaga mapapansin po natin mga kapatid, he's been spending so much time with the Lord, and yet he asks, show me your way now, that I may know you. Yung ma-realize natin mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay, na hindi pa pala natin lubusang kilalang Diyos na ating sinasamba. And we desire to know Him more. This is what's happening with Moses. Na-realize ni Moses, hindi pa sapat yung aking nalalaman. Hindi ko pa talaga kilala ang ating Panginoong Diyos. Hindi ko pa talaga siya kilala. So that's why Moses wanted to know God more. Gusto niyang makilala pa ang ating Panginoong Diyos. And later on in the New Testament, Jesus will say these powerful words in John 17 verse 3, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. It's all about knowing God. It's about knowing His character. It's about knowing and experiencing His love, His mercy, His graciousness to us. Kaya po napakaganda nito nung sinabi ni Moses that I may know you. At maraming mga instances sa banal na kasulatan that because of their knowledge of God, they are willing to face all types of sufferings, persecutions na kanilang naranasan. It's all nothing compared to the love of God. Amen? Compared sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, lahat ng kanilang naranasan, wala lang. Kasi bakit mga kapatid ko, mga kaibigan ko? This is eternal life that I may know you. And when we know God, we have peace. Alam niyo yun mga kapatid, mga kaibigan, maybe sa mga nanonood ngayon, i-relate natin sa ating mga buhay. Maybe some of you are in the valley of decision. Some of you are waiting for something. You don't know what lies ahead. Hindi mo alam kung yung sa trabaho mo ba ay okay ka pa ba, o ikaw ba ay matatanggal o malilipat. Hindi mo alam kung yung hinihintay mo na mga result ng iyong health clearance ay magiging okay ba yung result. Naghihintay ka marahil ng visa and you're waiting na hopefully ma-approve and you've been praying na makuha to. Maybe you're waiting for the result of your job interview. O kaya naman, naghihintay kayo ng result ng exam. May exam kayo, maaaring sa school, o kaya naman yan ay board exam. Ano ba mga exam yan? At naghihintay kayo. And alam mo yun, madalas yung paghihintay ay nahihirapan tayo maging peaceful. Nahihirapan tayo na maging payapa. Kasi bakit? We are nervous na baka ano kaya magiging resulta, ano kaya mangyayari. But if we know God, there will be complete peace in our hearts. Hindi tayo mangangamba. Hindi tayo mamumroblema. At tayo ay mananatiling at peace. Why? Because we know God.
And because we know Him, we know that He is in control. Amen? Amen ba? Di ba? Kaya po sa lahat ng hinaharap nating mga pagsubok at problema, this is very important that we know God. Because the more we know Him, the more na magiging peaceful ang ating buhay. Yes, may mga uncertainties. Marami yan. Dito sa lupang ito, kahit ako po sa inyong lingkod, maraming uncertainties. Maraming mga bagay sa mundo natin na we are not in control. Pero ang mahalaga, nasa ating Panginoon tayo. Dahil nasa ating Panginoon tayo, we are in complete peace. Alam nyo, ito mga kapatid, mga kaibigan. Sa inyong pamumuhay sa lupang ito, may mga bagay na you're out of control. Even what people will tell you, you cannot control that. Kung anong iisipin nila sa inyo, you are not in control of that. Minsan may stress ka, may iinis ka sa mga bagay na yan. But if you know God, you know that you're in safe hands with God. Because at the end of the day, what matters most is that God knows you. God knows the truth. Amen? So, number 2, character. It's about knowing who God is. That's why, if we continue reading in Exodus 33:18-19, ang sabi na ni Moses, ito yung title natin, Moses said, "Please, show me your glory." And he said, "I will make all my goodness pass before you, and will proclaim before you my name, the Lord, and I will be gracious to whom I will be gracious, and will show you mercy on whom I will show mercy." When God was asked to show His glory, He mentioned His character. Sabi ng Panginoon, papadaanin ko yung goodness ko, yung kabutihan ko, yung graciousness ko makikita mo. That's why a while ago I said, most of the time when we are asked to show our glory, ang naiisip natin is to show our achievements, to show what we have done so far, to show the list of all our rewards, to show our collections. Madalas yan ang pinapakita natin when we are asked to show our glory. But in here, we are being reminded that God's glory is His goodness. It is His character. Sabi ng Diyos, ipapakita ko sa iyo. At babasahin natin niya sa Exodus 34. Ipapakita ng Diyos sa kanya ang kabutihan niya. At hindi lang po yun. In reality, God has been showing His goodness, His mercy, not just to Moses, but to everyone. Kaya lang minsan mga kapatid, hindi natin nakikita ito. 'Di ba? Madalas ano po nangyayari sa atin? We're blinded with what we want to happen. We're blinded with our expectations. Minsan, 'di ba, pag mananalangin tayo, meron tayong gustong sagot. That's why hindi natin napapansin dumaan na yung kabutihan ng Diyos. Kumaga nandun na. Sa atin, pinakita na ng Diyos, and yet we are so blind to see. And Moses in here, I believe Moses has been seeing the goodness of God. Moses has been seeing the graciousness of God. Pero in here, talagang yung prayer ni Moses, o yung request ni Moses, show me your glory, I believe that it's also a prayer of, Lord, open my eyes, that I may see clearly your character and your love for everybody. Di ba? Kasi madalas hindi natin makita kasi blinded tayo ng ating mga expectation, blinded tayo ng mga gusto natin mangyari. And that's why when He asks to show me your glory, in a way, it's a prayer that says, open my eyes. Remove those barriers, those obstacles, those walls na humaharang. Para nang sa ganun, hindi ko makita ang kabutihan mo. At kung ipagpapatuloy natin yung pag-aaral sa Exodus 34:1-2. Ito na, kasi doon sa 33, sabi ng Panginoon, papakita ko sa iyo. Ngayon, dito na sa Exodus 34:1-2. The Lord said to Moses, "Cut yourself 2 tablets of stone, like the first. I will write on the tablets the words that were on the first tablets which you broke. Be ready by the morning and come up in the morning to Mount Sinai and present yourself there to me on the top of the mountains." So, makikita po natin, again, di ba binasag ni Moses because of his anger towards the people. And now, dadalhin niya ngayon yung kanyang mismong prepare na 2 tablets at susulat ng Panginoong Diyos. Yung kanyang muling 10 utos. At alam niyo mga kapatid, he's being invited to go to the mountains. Sa Mount Sinai. I'm so blessed mga kapatid. Yung Mount Sinai,
na sinasabi po na possible Mount Sinai in Egypt. Kasi alam nyo po, pag pinag-aralan nyo po yan, ang dami nilang mga suggestions ng possibility ng Mount Sinai. Okay? Possible na dito daw, dito, ganyan. Pero yung traditional view ng Mount Sinai, I had the chance to go there. And when you're on the top, it's so quiet. Mga kapatid, napakatahimik. Kasi alam niyo po, yung pinuntahan namin, halos wala ng mga puno eh. Halos talagang, at napakatahimik. Parang talagang everything is so quiet, so silent. Wala kang ibang barinig na tunog or kahit ano paman. And I was like imagining and praying and I was like telling myself, Lord, maybe this could be the reason, no? Na why yung mga conversation has to go to the mountains because it's a very quiet place that allows me to concentrate and really try to hear the voice of God. At alam nyo mga kapatid, ito na yung pang-pito eh. Kasi yung mga record ng akyat ni Moses, nasa ano yan? Yung una, Exodus 19:3-7. Yung pangalawa, Exodus 19:8-14. Yung pangatlo, Exodus 19:20-25. Exodus 20:21, 24:23, and verse 3. Exodus 24:9-12-18, and Exodus 32-15. At yung ika-anim, Exodus 32:30-31. And now, again, he would go up in the mountain. Makikita po natin how much Moses has been enjoying communicating with God. Kaya po ito, he's being asked very early in the morning, you go to the mountains. At pagdating po sa verse 6 and 7, di ba sabi niya doon sa 33, I will pass. Papakita ko sa iyo yung aking goodness. I will make all my goodness pass. At pagdating sa verse 6 and 7, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers of the children and the children's children to the third and fourth generation. So makikita po natin, nung nag-pass, ang nakita ni Moses was God's goodness. And that's why it's about the character of God. It's about His love, His mercy, His grace. Kaya po, it is God's goodness and character pointed out by the Holy Spirit that convince people of their sinfulness and need of salvation. Indeed, when we look at the cross and know who was there, the Lord Himself, and why He was there, because He loved us, and this was the only way to save us, we have the greatest revelation possible of His goodness and character. And that's why it's not just about knowing the facts. It's not just knowing about the details. It's about knowing who God is. At alam niyo mga kapatid, ito po, I've come to realize in my many years of service that it's possible to know so much about the Bible. Sobrang daming alam sa salita ng Diyos. Sobrang daming kaalaman. Pagdating sa mga trivia, pagdating sa yung mga details, yung mga katanungan, which is good. Alam nyo, maganda alam natin, di ba po? Pero ang nangyari po, may mga ilan, at even myself, I was a victim na I'm so busy knowing the facts and details para lagi akong may pangsagot, lagi akong may pangbara dun sa mga kausap ko. And then I miss the most important point, which is to know God. Kasi po pag nakilala natin ng Diyos, there will be a change in our lives. At i-discuss ko po yan. Sa Exodus 34:10, kita pa po natin lalo ang kabutihan ng Diyos. Behold, I make a covenant before all your people. I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and all the people among whom you are shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do with you.
Again, after breaking, after na nagkasala, Moses intercede, and now the Lord showed His goodness, showed His mercy, showed His graciousness to Moses, and now in 34:10, ang sabi ng Panginoon, I will make again a covenant. Alam niyo yon, ulit-ulit na ang Diyos ang nag-i-initiate na makipagkasunduan sa bayan ng Diyos. At ulit-ulit na ang bayan ng Diyos at maging tayo ang lumalabag doon sa kasunduan natin sa ating Panginoong Diyos. And yet, God will again reach out to us. At ang sabi ng Diyos, I will do this. I will help you. I will make you like this. But of course, we know that in the covenant, in order for that to happen, we need to fulfill our role, our part in that covenant, which is to follow what the Lord tells us. Yung pagsunod ay mahalaga. Yung pagsunod ay napaka-importante. Kasi bakit po? Doon nila mararanasan itong mga pangakong ito if they stay within God's love. Ito po lilinawin ko. Yung pagsunod, mga kapatid, mga kaibigan, is because we have realized and we have seen the goodness, the mercy of God. At yung pagsunod natin ay dahil ayaw nating mawaglit o mawala sa kabutihan, sa presensya ng pag-ibig, sa presensya ng ating Panginoong Diyos. We want to stay in His love, and that's why we want to obey. Because in our disobedience, linalayo natin ang sarili natin sa ating Panginoong Diyos. Nilalayo natin ang ating sarili sa Kanya. And that's why we obey. Because we have experienced His goodness and mercy. Naranasan natin ang kabutihan niya, and so we obey, we want to stay in His love. At pagdating po sa Exodus 34:27-28, and the Lord said to Moses, write these words, for in accordance with these words, I have made a covenant with you and with Israel. So he was there with the Lord 40 days again and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Mga kapatid, mga kaibigan, imagine no water, no bread, simply enjoying the presence of God. The presence of God supplied everything that he needs. Because he's in the presence of God, everything he needs is provided. At ang nangyari, gusto ko dito, yung pinasulat ulit, yung covenant. Mga kapatid ko, mga kaibigan. Kasi bakit? Para nang sa ganun, alam ng mga tao. May mababasa ang mga tao. Ito, pagpapakita na naman ng goodness ng Diyos. Him making a covenant and asking Moses to write it so that people will always be reminded every time they see itong mga bagay na nakasulat na ito. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, I hope that as we read our Bibles, as we spend time serving the Lord, as we dedicate our time, our lives, we exert effort to serve the Lord, I hope and pray na ito pong ginagawa natin ito, we're not missing the character of God. We're not missing to know God. At yung nakakakilala sa Diyos na naglilingkod, makikita po yan. Kasi bakit yung next point natin is the word change. Ano nga po yung first point natin? The first point is communication. The second point is, ano po yung second point? Character. And now the third point is change. Bakit change? Kasi mapapansin po ninyo sa Exodus 34:29, after his conversation with God, si Moses, sabi sa verse 29, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Ang sabi dun sa text, his face was shining because he was talking with God. Pero magandang katanungan dito, he has been with God so many times. Going to the mountain, spending 40 days and 40 nights sa ating Panginoong Diyos. Bakit ito lang yung record na sinabi na ang mukha niya ay nagliliwanag? Maraming beses na. Pero ngayon lang na talagang nagliwanag yung kanyang mukha. At mga kapatid, ang ganda ng pagkakasabi dito. It was only when he, Moses, understood God's goodness and kindness
And he completely opened himself to God because of the beauty of his character, that Moses was transformed and his face shone. Our hearts and minds can experience a change when we surrender to God and allow Him to be the Lord and King of our lives. Only when we realize the goodness and the mercy and the beauty of God's character, na magbabago, magka-transform, mag-change ang ating buhay. And I believe also, as I try to look at all those instances of Moses talking to God, being in His presence, and now this one, it's after he has seen and understood the goodness of God. And that's why when he came to the people, his face was shining. Mga kapatid, mga kaibigan, ano pong gusto nating bigyan pansin dito? Those who truly know God, there will be transformation in their lives, in their actions, in their words, in how they do things. May pagbabagong mangyayari sa ating mga buhay. We do not remain the same. Kaya po yung sinasabi ko kanina, mahalaga na malaman natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga na malaman natin yung mga detalye, yung mga trivia, mga details. Mahalagang malaman natin yan. Pero kung hindi natin kilala ang ating Panginoong Diyos, there will be no transformation in our lives. Mapapansin nyo po yan. Minsan po, ngayon, ang social media, ang nangyayari, ang social media sa halip na maging pagpapala, minsan nagiging curse sa marami. Ginagamit ang social media, pangsabi ng mga hindi magaganda, pangbubuli, nagagamit pag minsan para nang sa ganun, maglabas ng mga hindi magagandang mga saloobin. At alam niyo mga kapatid, sa paggawa natin ito, lalo na kung tayo'y mananampalataya, nakikita mga kapatid that we really need the Lord. Kaya po, I always advise na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangan makilala natin ang Diyos at pag nakilala natin siya, magbabago ang ating mga buhay. Kung tayo po ay nag-aaral ng Bible, sobrang daming alam, o meron tayong mga, alam yun, yung nakikita natin, sobrang galing sa Bible. Pero ang mga sinasabi, ang mga pinopost online, ay makikita natin na walang kabanalan. Mga kapatid, this is a call for us to pray for that person. And if we are that person, it's a call for us to know God. Makilala natin ang ating Panginoong Diyos. May suko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Ako po, narealize ko mga kapatid, mga kaibigan, while I still enjoy studying the Bible, I still enjoy knowing details, knowing the facts. Alam niyo mga kapatid, grabe po. I love reading so much. I read so much books. Talagang ang hilig kong mag-aral at magbasa. Talagang, alam yun, talagang kahit nga po sa bahay, daming libro, tapos ang dami ko pang mga electronic books. But later on, I realized that habang nalalaman ko yung mga bagay na ito, ang mahalaga, pinakamahalaga, makilala ko ang ating Panginoong Diyos. At pag nakikilala ang Panginoong Diyos, may pagbabago sa ating buhay. May pagbabago sa ating pananalita, may pagbabago sa ating mga sinasabi, may pagbabago sa ating mga reveal o linalabas sa ating mga social media, may mga pagbabago with how we handle situation, may mga pagbabago with how we deal with controversies, with disagreements, nagbabago mga kapatid. And if in case, alam nyo mga kapatid tuwing nag-aaral tayo ganito, again, it's a call for us not to judge other people. Kasi ulitin ko, baka mamaya, masyado tayong busy tumingin sa ibang tao, sarili natin, hindi natin nakikita. It should call us to go back to the feet of the cross, or to the foot of the cross. Babalik tayo sa foot of the cross. Kasi bakit po? Sa pagpunta natin sa ating Panginoon Jesucristo, mauunawaan natin kung gaano siya kabuti at mapagmahal. At ito naway magbago sa ating mga buhay. Mabago yung paraan natin ng pagsasalita, pagsabi, ng pagkilos natin. Makikita ang ating Panginoong Diyos. There will be a change. Just like with Moses, yung mukha niya nagliliwanag. Ganon din tayo mga kapatid, magliliwanag ang ating buhay sa mga tao sa ating kapaligiran. Yes, tayo lahat nagkakasala. Tayo lahat bumabagsak. Pero yung mga tunay na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, there is transformation. Makikita ninyo yan.
Ako po mga kapatid, may mga ilang tao ako na I really know well. Sila yung mga kasama ko na noon, and I have seen how the Lord transformed them. They are very sincere in their personal time with God. They are very sincere. They are not perfect, but I have seen the growth. I have seen, and I'm so thankful that the Lord gave me these people na model, parang kay Moses, na ganito pala ang nangyayari. When we know God, yes, we have flaws, we have mistakes, but when we are growing in our knowledge of God, it transforms us, it changes us. Kaya sabi ni Ellen G. White, it is the glory of God to give His virtue to His children. He desires to see men and women reaching the highest standard. Nababago, lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos, nababago ang ating mga character. In 1 Corinthians 4:9, ang ganda nito, for it seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession. Like those condemned to die in the arena, we have been made a spectacle to the whole universe, the angels as well as human beings. Kumbaga mga kapatid, parang naging display. Para kang magiging display na tinitignan ng mga tao, why is this person so different? Why is he standing for the truth kahit ng mga tao sa paligid ay hindi na tumatayo sa katotohanan? Bakit itong taong ito ay willing to be straightforward for the sake of the truth, and at the same time, he says it with all the love in his heart? There's difference. There's a change. Moses is a model for us, demonstrating what God can do for us when we allow Him to change our characters and to mold us into His divine image. This is what Paul means when he talks about walking in the newness of life. I hope and pray that as we communicate with God, as we get to know the character of God, I hope that there will be a change in our lives. Nababago tayo, hindi dahil ipinilit natin, kundi dahil naranasan natin ang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Nawa po'y na-bless kayo dito sa pag-aaral natin. Again, we talk about 3 points: communication, character, and change. And I hope that every day will be an opportunity for us to know God more. Let's pray that the Lord will open our eyes, that we may see Him, that we may see His character, that we may see His goodness sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Purihin natin, Panginoong Diyos. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga paalala. Patawarin kami sa mga maraming pagkakataon, Lord, that we don't spend much time communicating with You. Sa sobrang kaabalahan po namin, naisip namin, Panginoon, na pag kami ay nanalangin pa, baka masayang yung oras. Hindi namin nare-realize, Lord, na baliktad po pala. The more we miss our time with You, the more na mas mahihirapan kami sa buhay na ito. Lord, tulungan Niyo po kami, tulad ni Moses, na makita po ang Inyong kabutihan lalo pa. Lord, open our eyes. Please show us Your character, Lord. Show us Your glory. And Lord, tulungan Niyo rin po kami, that the more we get to know You, the more we realize and we see how good and how loving You are, mabago po nawang aming mga buhay. Lord, maraming salamat po dahil napakabuti ninyo. Salamat po na kayo Diyos na nagmamahal ng lubusan sa amin. Salamat po sa aming Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. At salamat, Panginoon, na sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, we can see truly, we can see it more, that You are a God of love, God of justice, God of truth, and God of mercy. Pagpalain po ang bawat isa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless po kayo at nakinabang po kayo. At nawa pong pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nating maranasan ngayon at magpakailanman. At pakishare po patuloy ang ating pag-aaral na ito para mas marami pong ma-bless. At muli po maraming salamat sa inyong pag-pray at pag-support sa ating mga ministries both online and face-to-face. At by God's grace po, we will continue doing this, giving our 100% best, all for the glory of God. Purihin ang Kanyang pangalan. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you all.